sinasamahan ng Diyos. Ang naniniwala po ay tumayo at imalakpak ang kanilang mga kamay bilang ating pagpapasalamat sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Binahan tayo ng Diyos na bigay ng pagpapag-ibig ng God. No one among us is worthy of the love of God. We all have sinned and fallen short of the glory of God. But God chose to love us. God chose to save us. Amen. In spite of us. Naniniwala po ba kayo?
kaloob. Siya lang po ang dapat para sa puso at sa isipan natin. Hindi lang sa sandali ito, kundi bawat sakit ng ating buhay. God deserves everything that we have in life. At ito mo gagawin natin sa gabi ito. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos para ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Bilang buhay na patotoo na may Diyos na nagmamahal. Makasalanan man o banal, mahal ng Diyos. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, ito naman po ko, Panginoon. Nagpupulit at napasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, pinugod mo na naman ang aming kaibigan sa iyo. Nabigyan mo kami ng favorable word, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Kaya nais namin ibalik sa iyo kabutihan, O Lord. Yan ang dahilan ko bakit nagpunta kami sa lugar na ito, Lord. Lord, we just want to acknowledge, Lord, your goodness. Sheer goodness, Lord. Kabutihan na binibigay mo. Dahil ginusto mo, hindi dahil kami karapat-dapat. Kaya Lord, narito kami sapagkat alam namin na mahihina kami. Babago man kami, Panginoon, hindi na kami magkakasalay. Hindi na ito mangyayari kung hindi ito lulubin mo, Panginoon. Kung hindi mo ibibigay sa amin ang lakas na bumala sa iyong Espiritu Santo, Panginoon, ay walang mangyayari sa amin pagsusumikap na maging banal. Kaya wala bang aming pagkakasan namin, Panginoon. And with you, Lord, to man it is impossible, but you have said it, Lord, sa Gospel Matthew, sabi mo, Panginoon, to God, to man it is impossible, but with God, all things are possible. At yun, Lord, ang pangahawakan namin sa gabi ito, Panginoon. Magagawa na namin, Panginoon, at talikdahan ang lahat ng mga bagay na humihila sa amin, pababa, papunta ng impyerno, Panginoon. Makakayanan na namin, Panginoon, na lumakad ng matuwid na lakad, Panginoon. Makakayanan na rin namin magpatawad ng mga nagkasakit sa amin, Panginoon, at nagkasama sa amin. Makakayanan na rin namin ibigin, maging namin magkaaway, Panginoon. Hindi dahil sa sarili namin kakayahan, kundi dahil sa lakas na nagmumula sa iyo. Kaya pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa kabigit ko ay mapapulihan ka namin sa aking sararapan. Kulang ang salita para papulihan ka. Kulang ang salita para pasalamatan ka, Lord. Hayaan mo lang, Panginoon, na sayawan ka namin, Panginoon, awitan ka namin. At Lord, at pagsusumikapan namin ng mabuhay sa ayon sa iyong kalooban, Lord. Ito lang ang tanging paraan namin, Panginoon, para pasalamatan ka namin. There's no other way to express our gratitude to Lord, to you, by loving us despite of us, but by doing your will. Sa pagitan ng pagsumikap namin, kanapin ang kalooban mo. Hindi na kami tatamarin magsimba, Panginoon. Hindi na kami tatamarin na magdasal. Hindi na kami tatamarin na magpunta sa blessed sacrament, Panginoon. Natatalikdan namin ang lahat ng hindi kaya-aya sa iyo, Panginoon, sa pagitan ng tulong ng Banal na Espiritu mo. Kaya Lord, lalabas kami sa lugar na ito, na hindi na kami ang dati, Panginoon. Pagkos lalabas kami sa lugar na ito, mamaya pagkatapos sa prayer meeting na mga bagong nilalang, Panginoon. Papabuhin mo kami muli ngayon sa gabi nito, Panginoon. Kaya nagpapasalamat, Kristo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Lahat ito aming inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus na kasama mo ng kahari at banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpasa walang hanggan. Ang ating sabi, Amen. Kailangan po! Kailangan po! Susunod ako, pati sa
Amen. Ayan, nakahadaan po ba tayo sa bayaw para sa Panginoon? Nasa nga ba kayo mga hindi pa handa? Yan, Merry Christmas po sa inyo lahat. Yan, nasayawan po namin kayo.
Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Ay puri ng Diyos. Sabi ko na nga, hindi ba? Hindi mo Biyernes Santo kayo, Pasko po kayo, no? Pero bawal po sumulapot kayo. Dumating na po ang tagapagligtas. Kinanap po ng Diyos ang kanyang pamako. Kaya, hallelujah, glory to God in the highest. Amen. Amen! Sabi nga po sa akin po ng pagbasa, may ganito po sa unang pagbasa. The people who walk in darkness have seen a great light. Amen. Yung mga dating nasa dilim, ngayon ay nasa liwanag na. Kaya tingnan yung mga mukha na nakatinyo kumiliwanag. Praise God. Kaya tayo yung buhay na patotoo na dumating na si Kristo. Amen. Nakikita yan sa mukha mo. Kaya, si Kuya na katabi ko, ugas nila sa mukha. Okay, dito tayo para magpasalamat sa atin. Alam ko kung kasi gusto rin magpasalamat. Sa tulad si Sister Olin po. Alas 3 pa lang sa galing araw po, bumiyahin lang si Sister Olin para makarating lang dito sa lugar ito. Pumunta pa siya ng pamasahe para makarating na sa lugar ito. Diba? Tapos kayo, nagre-reklamo kayo. Hindi kayo pumunta. Kaya na, umalis kayo sa bahay niyo Diba, umaga na siya, alas 3 na magaling araw. Diba, plastic bread, mga sisters. Diba? Pero reklamo na reklamo. Diba? Up close ka, brother. Sobrang lapit eh. Asa na si Sister Olin? Sabi ko, papasalamat ka sa si Sister. Sabi mo siya, si tumayo ka lang si Steve. Dito mo yan, sige. Kayo ba? Pakawag nga, malaglag pa rin sa atin yun. Hindi na sanay magkanda ng kataya. Ang ginakagkala lang niya ngayon, si Jason. Yun nga, maraming salamat. Maraming salamat sa Diyos. Maraming kami. Maraming salamat sa Diyos. Lagi kong nawalan sa amin pag-break ako. Lagi kong umuulan ko, nagtigil ang ikaw. Hindi ko kayo ginagawa. Sabi ko, huwag kang muna. Baba ako doon sa community kasi naminis na rin ang mga community sa community. Yes. At lalo-lalo na ang community. Dahil ang community na ito ang nagpabago sa akin. Kaya salamat sa Diyos. At nakilang ako sa community. Gratitude. Si Sister Olin po ay siguro mga almost 30 years na rin po kasama natin. No? Major listener po siya. Dahil lagi siya nakikinig. Minsan, naisipan natin ni Sister Julie na malapit siya doon sa bahay niya. Siya yung sinasabi ko na nakatira pala sila doon sa ilalim ng tulay sa Paco. Nakailang sa under the bridge. Talaga naman. Pinadalo niyang punang pinadalo sa taas. Wala nang totoo. Walang gumagawin na stagnant. Kaya kung ka just imagine yung amoy ko kasaksak talaga. No? Pero walang kareklamo-reklamo ng mga kapatid na ito. At saka dami po yung pagsubok na dinaanan, di ba? Hindi naman po siya yumaman, no? Mula nung naging Kristiyano siya o iyapak niya ang ating Panginoon. Marami po siyang mga pagsubok na dinaanan. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. Amen! Kapag tayo naglingkod sa Diyos, handa tayo na sa mga pagsubok na ibibigay niya. Dahil alam niya, nakakayanin ko sa amon na kanya may tutulong sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa mga tumulong sa ako kong nawala. Lahat po ng tumulong, mga nagdarasal, maraming salamat sa inyo. Bagaman kami nagtapos sa Panginoon Diyos, pero naibsan din po kasi po natin pinausap po si Brother Jude. Si Brother Jude para po sa akin. Para saan lang po pangalawang po sa akin. Kasi Good naman.
Huwag naman. Santo lang, santo. Wala. Santo lang, sis. Naibsan niya po bagay yung sakit na nararamdaman. Tsaka kay Sister Julie po, Sister Julie, maraming salamat po. Ikaw po ang nagiging lahat. Lahat. At si Sister Teresa po yung nanay ng yung na bata kasi nagka-cancer. Apat na taon, no? Apat na taon lang po yung bata. Kaya ang hirap i-explain kay Sister Olive. Tumawag siya sa akin, galit na galit siya sa Diyos. Nag-usap kami sa telepono. Pagkatapos naman, sa awa ng Panginoon, naintindihan niya. Na iba talaga pumilos ng Panginoon. Kadalasan ng Panginoon, hindi natin maintindihan. Kasi ang lawak at layo ng kanyang kaalaman kaysa sa atin. Ang kailangan pa natin ay maniwala at manalig na ano man ang nangyayari sa buhay ay sa ikabubuti po natin. Kaya po, yung malaki o malayo na kaya mo pupunta sa community na to, punta po kayo. Kasi po ito po yung nagpabago sa akin. Sa ugali, sa buhay. Bagaman ako'y sumasala ng araw sa buhay, pero sa awa ng Panginoon Diyos ko, ngayon, nakakailan po ako ng 3 beses sa isang araw. Amen. Kasi ako yun. Kaya salamat po sa Diyos. Salamat sa pagmamahal niya. Salamat sa community na to. Salamat kay Brother Julie, Sister Julie. Thank you. Okay, parapahan po natin all of the Vanessa. Ang pinaka-pleasure din, yan ang essence ng community. Hindi na tayo nagdadasal para sa sarili natin, kundi para sa ating kapwa. Amen? Okay, gusto rin po pasalamatan, tawagin ko natin, ito, galing din po bataan ito, no? Diba? Anong sinabi ng pinanggalingan nyo? Kung palayuan lang, ano na assist? Okay, kami itong kapatid ni Sister Julie. Sabihin sa akin kung sino mas maganda, Sister Julie o Kaya maganda. si ate. Kung ano sabihin mo, masaya ko na punta rito, ito nagsisisi ka. First time po magsalita sa mga tao nito. Kaya, bakit ako tinawag? Si Sister Cynthia po ay nakapag-attend siya ng Catholic Life of the Spirit Center last month. Santa Maria. Makapag-join at least sa Lord's Amen. blessing niyo. Kahit malayo, tatating pa rin kami. Amen. Pero, di ba? Akala ko na, buksan ng malakas. Kasi, ang dilim-dilim ako sa dito. Traffic. Yes. Talagang sa Christmas na. Diba? Tapos, Christmas na, dito po traffic na. Pero anyway, at least, Pero sis, yung sakripisyo na dinaanan mo papunta rito, mas grabe ang biyaya na iuwi mo pagkalim mo sa bahay. Amen. But later the sacrifice, but later the blessings. Amen. talaga sila ng ating inakasama lagi sa lahat ng bagay. Diba? So, Kita nyo naman, hindi na mapigilan. hindi po. Bakit hindi na lang makamaroon? Nagpapagawa ko sa inyo ay nice meeting you all. Okay, Sister Cynthia Di Marco. Okay. At ang mga first-timers po, pwede po bang nangyayaan dito sa harap? Mga kapatid ni Brother Rico, di ba? Halika lang. Baka... Brother Resty. Halika, Brother Resty. Hindi ka pa nila nakikilala kasi sa pangalan pa lang ikaw, napapasa yung pangalan mo. No? Sino pa po bang first-timer? Yung iba, walang akay? Hindi nyo ginagawa ang trabaho ng Kristiyano? Sino po mga may akay dito pakitaas mo ng kamay? Si Sister Cecil. Kanino akay? Okay, kaya naman, oo. Kasi kasi, dito ka. Gusto ko lang na kilala ka ng mga kapatid natin. Okay, at kahin mo lang kayo dito. Brother Resty, Casimiro Arellano. Ang kapal ni Brother Rico, Casimiro Arellano. Magandang tanghali po. Pasensya lang po kayo. Hindi naman po ako sanay na magsalita sa... Okay, Kaya
Gusto ko lang namin makilala. Salamat po kami naman. Parang mas bata ka kayo sa may brother dito. Ako po yung bunso. Salamat po at na kami dito at malaking po sa salamat po sa ating nakarating dito sa inyong community. Kadalanan namin na pagbibahagi ka ng sino ko family. Ang pamilya ng Diyos, ang pamilya ng nagmamahalan. Amen. Salamat po sa inyo dahil marami po kami sa inyong community. Dalawin na kayo. Malolos na pinagalingan. Dahil po sila pumatano, malolos. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Sige mo na, community natin lalayo ng pinagagalingan eh. Si Sister Rose, galing pa Batangas niya. Ano ka sis? Ano pangalan ng sis? Angel, talagang bagay sa iyong pangalan mo. Hello po, Angel. Palapakan po natin si Sister Angel. Maraming salamat po sa... Masaya ka ba na nakalating sa lugar nito? Opo, kahit medyo malayo galing pa tayo. Ano po medyo hindi naman po, ano na, mainit na, pero nung... Sabi ko nga, mas malaki yung sakripisyo, mas malaki yung Maraming salamat po sa Diyos kasi nandito kami. Lalo namin po kayong lahat. Kita mo, hindi mo kasi, ang gaganda nila sa kapatid. Opo, magaling naman tayo lahat. God bless all po. Alam ko ito, magiging teacher ito eh. Sir Angel, Yung mga first timers, nakakuha ka ng photograph. first timer dito. Oh. Yan. Praise God. Jacqueline Poliarca po. Pag mababasa niyo sa live stream, siya po yun. No? At itong mga apo niya. Pangalan mo yan? Sino? Si Winnie. Palagpakan po natin si Winnie. At Winnie. Ang pangalan ko ay Jason. Tingnan mo. Tingnan mo mga anak ng Diyos. Di ba magwapo at magaganda, di ba? Brother Jason! Palagpakan po natin. Tingnan niyo siya. Please pray for him. Ano yung cancer na ito? Saan? May cancer daw po siya. Saan? Skin. Ha? Skin cancer. Parang natawa ko. Sino? Sino pa pa tayo ba? Sister Julie? Sino? Yung bata, Brother Jason. Brother Jason na bata. Yun nga. Yun nga. Siya. Yun nga. Akala ko baka pa tayo ba? Kailangan sa'yo, Pilipinas. Okay, so, wala na po. Okay. Sis. Sister Biggs! No? Naminis na po natin si Sister Vesquisita. No? Pero please continue to pray for her soul. No? Sister Biggs. Salamat sa pagpunta mo dito. Hello po, brother, sister, brother Jude, Mama Judy. Lahat po ng brother and sister na tumulong po sa amin. Nagdasal sa amin. Patuloy niya nagdasal. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Pasensya lang po kayo kasi sobrang nabilis ko lang po yung mga tulad ko makabesi or sinisigan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po patuloy po kayo kasi sobrang po ako sa mga dami salamat.
ganito lang po ang masasabi ko sa mga yumao na mahal sa buhay. Mahal natin yung mga yumao natin na mahal sa buhay. Mahal natin sila. Pero tandaan po ninyo, walang nagmamahal sa kanila nang higit pa sa pagmamahal po ng Diyos. Kaya, they are in a better state than being with us. Di ba? Kaya, ganun po, let go of God. Let's God will be that. Lahat naman po tayo pupunta doon eh. Kaya ang mahalaga sa atin, paghandaan natin. Ha? Okay? At bago po tayo, bago na gamitin natin yung ating adoration song. Nasa ko lang, tawagin po Sister Kat. Sister Kat, halika na. Sister Kat! Palakpakan po natin Sister Kat, saka si Brother Johnny Babs. Halika, balikbayan po ito. Balikbayan po ito. Praise God, ha? Hallelujah! Pwede po ba palakpakan natin ang hindi pa palakpak? Kasi pag malapit ng palakpak nyo, kahit ako, di na rin ako babalik dito. Love you. Nice to be back po ng school. Pasensya naman hindi masyadong umiiyak. Medyo, Hindi, pero po namin, mga active na po yan. Naniniwala po ba kayo? masaya po ako na habang hindi sila so, kayo na sa inyo. Sabi ko talaga ni Lord na lagi makatid ko Because of all the Diyos. Another family. Nakabalik ako. Pag hindi tayo bumalik sa Diyos, wala tayong pag-asa. Siya lang ang pag-asa natin. Amen. Brother, yung picture. Picture tayo. Mamaya pipirmahan niya yan, ha? Babalik kayo. Thank you. Thank you. Parang hindi ko yung pinulan mo. Yung po mga walang pangalan, yung wala mang sulat, ang kapot dito, maglagay kayo dito. Baka hindi kayo makawak, sabihin mo wala yung pangalan. Sisahin na lang siya, bigay mo sa akin. Tapos last. Sorry po. Parang pagkatapos ng task mo. Wala ako. Okay. Guys, wala pong tawagin si Brother Edmond sa ating ano. Let's all stand. Andito po ang lyrics ng kanta no, sa screen. Sabayan po natin ang pag-awit natin ng music ministry. Alam niyo naman po na tayo, every time we sing, panalangin na po natin sa Diyos ito. This is our expression. This is our expression of our heart to God. Sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At nais lumuhod po, pwede lumuhod. O napakadakilang Diyos Amang mahabagin at makapangyarihan. Ama, marahil nakarating ang bawat isa rito sa lugar na ito. Naghahanap, humingi ng regalo mula sa iyo. Nawa, ipahintulot mo na maunawaan namin. Na dumating na, ipinagkaloob mo na ang pinagdakil ng regalo. Na malawa namin sa buhay namin. Ang pinakamahalaga sa iyong buhay ay pinagkaloob mo sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Ang pagdating ng bugtong mong anak sa mundo na ito, Ama. Patuloy mong ipadama na ito ang pinakamahalaga sa bawat buhay namin. Meron kang ipinarating dito, Ama, nagpunta rito. Nakakaluwag sa buhay. Meron din nakarating dito. Kapos sa buhay. Meron din nakarating dito na may sakit, maraming problema. Pero naririto kami, Ama, nagkakaisa kami na magmamahalan, sama-samang magpupuri sa iyo. Para ikaw ipasalamatan na walang hanggan. Kasama na ang mga kapatid namin kahit wala rito, Ama. Ang mga nasa ibang lugar na mahal namin sa buhay. Patuloy mo silang hipuin, silahin na walang hanggan ng iyong pag-ibig. Kaming narito, Ama, patuloy kaming magsasama-sama. Na patuloy na magmamahalan. Pagsusumita pa namin ito, Ama. Tulungan mo kaming baguhan. Baguhin ang bawat puso namin. Na patuloy na nagmamatigas sa iyong manal na presensya. Ama, gusto namin regaluhan ka rin. Katulad ng pagpapakasakit na iyong bugtong mo anak na Panginoon sa Kristo. Baguhin mo po kami, Ama. Dahil sa iyo lang magmumulat ang lahat ng liwanag. Ang aming inihiling, Ama, hindi lang pang mundo, kundi ang biyaya na hindi matatapos sa buhay namin hanggang sa makarating kami sa piling mo, Ama. Kahabagan mo po, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Kaya patuloy kaming narito, nagmamakaawa, nagsusumamo. Lalo na po ang mga kapatid namin, Ama, na patuloy na nagsusumamo at nagmamakaawa, naghihintay ng abang at awa ng kanilang kagalingan. Alam namin, Ama, imposible sa amin. Pero sa iyo, Ama, kahit anumang kanser o sakit, walang imposible sa iyo. Kung ito po ay pahintulutan mo, kung gugusin mo, Ama. Kaya patuloy kaming sama-sama, Ama, nananalig, nananampalataya, umaasa, nagtitiwala sa iyong walang hanggang kadakilaan sa dakilang pangalan ng bugtong mong anak na Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo mag-aari magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. The stars are brightly shining in this the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in still and never binding till He appeared. The soul that is worth
Manatili po talaga kayo ang magbibigay ng puti sa mabuting balita ng Panginoon. Dahil ito po ang ating Christmas party at saka Christmas prayer conference. Ang mabasahin natin, tukayin po natin yung Evangelyo ay para sa December 25, para sa Pasko. A proclamation, the gospel, according to St. Luke. Glory to you, Lord. The birth of Jesus. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinus was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. And Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. When they were there, the time came for her to have her child. And she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region, living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of heavenly hosts, with an angel praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom His favor rests." My beloved sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mas malakas sa palakpak po ang mga para sa Diyos. Ang artista, pag pinalakpakan nyo, may kasamang ngilid. Bakit ang Diyos parang pinapakad kayo ang palakpak? Pag politiko, pag palakpakan nyo, para kayo bigyan ng 50,000 kung pumalakpak kayo. Bakit si Lord?
It's the time of year when good friends and me trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, children with the toys. This fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. Oh, I need to see you standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. I remember when the nights used to spend walking hand in hand out in the sunset. That came Christmas Eve, I wish you gave to me. I wish I tried to make a stay. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same, Lord. Oh, I need to see you standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same. Don't go. Mic test. Sa gusto sabi mo, huwag mo ko iwanan. Walang iwanan. Don't go. Ito yung samahan na walang iwanan. Hanggang langit na po ito. Kaya tandaan nyo mabuti yung mga mukha ng katabi nyo. Baka pagdating sa langit, hindi nyo makilala yan. Kasama dito sa sandahanan. Ikaw ba yun? Ibang-ibang mukha mo ngayon, nagmukha kang bata. Tsaka guwapo ka. Diba? At kumanta ka lalo. Yan. Yan ang maganda po. Pag tayo ay nasa Diyos, tayo po ay kakanta. Kaya huwag kang ihiwalay sa Diyos. Kasi pag humulay ka sa Diyos, papangin ka na.
Mapunta kayo sa tabi mo. Hindi mo wala sa Diyos. Wala mo pangit na anak ko ng Diyos. Wala po tayo. We have been created in God's image. Kaya nga, nagparito siya. Gusto niyang ibalik yung wangis niya sa bawat isa sa atin. Kaya dapat makita si Kristo sa bawat mukha po natin. Diba? We must, as Christians, we must become a reflection of the Lord of Jesus. Diba? Sa tuwing makita ka nila, parang ang saya-saya sila. Parang nakakita sila ng aparisyon. Diba? O kaya pag nakita ka, ito na naman. Yakap yun. Diba? Kaya, diba, it's either nakaka-bless tayo ng iba, o tayo ay, diba, we put down others. Diba? Kaya bilang Kristiyano po ay magsilbi tayo liwanag sa bawat isa. Diba sabi ka Panginoon, you are the light of the world. Diba? Kaya sabi dito sa unang pagbasa, the people who walk in darkness have seen a great light. Diba? Hindi ka nalalakad sa dilim. Bakos ang punto mo ay liliwanag. At hindi lang liliwanag, magiging technicolor pa. Amen? Dati black and white ang buhay natin kung tayo nasa kasalanan. Walang kakulay-kulay. Diba? Pero ngayon, diba? Walang oras na wala nang excitement. Diba? Lagi may bago. Lagi kang maranasan na kabanghamang bagay. Amen? Diba? Yan po ang buhay na naghihintay para sa ating lahat. Kaya, sabi nga po ng ating pagbasa, di ba? Sabi ng mga anghel sa mga shepherd, di ba? Ano sabi niya? Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy. Good news of great joy. And that is what Christmas is all about. It's a day of great joy, a day of rejoicing, because God has come and He has taken us and He will be with us forever and ever. Amen. Ganyan ang Diyos, hindi siya nakikipagkaibigan na panandalian lang na pagkatapos makuha sa iyo ang gusto niya ay iiwanan ka niya. Di ba? Sinunin pa. Di ba? At siya nakikipagrelasyon sa atin, hindi tayo interesado siya sa atin na may makukuha siya sa atin. Nakikipagrelasyon siya sa atin dahil gusto niyang magbigay. Amen? Amen. Yan po ang puso ng Diyos. Hindi ka tulad natin. Ba't ako pupunta sa tanan? Anong ikitanin ko dyan? Anong meron para sa atin? Kapatid, hindi yan ang puso ng Kristiyano. Ang puso ng Kristiyano, pupunta ako dyan sa lugar na ito para ako'y maging pagmulan ng biyaya at pagpapala ng ating kapwa. Amen? So we, just like Jesus, just like God, we must always think of how we can make other people happy. Amen? Na hindi tayo, kasi ang pinaka-bless mo talaga are not those who receive, but those who give. Amen? Yan po ang sikreto ng buhay na kasiyasiya. Diba? Dasal ka ng dasal, Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito. Diba? Itasal mo, Lord, ano pwedeng ibigay ko sa iyo? Diba? Ano pwedeng gawin ko sa iyo, Panginoon? Ano sarap po ng buhay pag laging ganyan, diba? You should empty yourself. Gusto niyo malaman yung ang sekreto ng kaligayahan ng buhay ko? Nakikinig po ba kayo? Sino po mga hindi nakikinig dito makita sa kamay? I will share with you my secret. Kung bakit ako masaya lagi. Alam niyo po, araw-araw, gusto ko yung nagagawa ko para sa Panginoon. I always ask Him, Lord, ganito ako. Gamitin mo ako sa ayon sa gusto ko. Mangusap ka, Panginoon, makikinig ako, ako'y susunod sa iyo. Gusto lagi kong ipaabot sa abot ng aking kakayahan.
gusto kong ipagbigay na lang sa lahat na madali ang sikreto ng kaligayahan sa buhay. Hindi mo kailangan yumaman. Hindi mo kailangan sumikat ka. Ang sikreto, mga kapatid, ay nasa pagbibigay. Pagbibigay ng kung anong meron ka, talento yan, oras mo, at lalo na ang buhay mo. Amen. Kaya nga kagabi doon sa simpang tabi, sabi ko doon sa pari, alam niyo, Father, tuwing nakakakita ko ng pari, nakikita ko sa iyo. Kasi mula nang maligam ako sa Panginoon, gusto ko ibigay lahat. Pero paano kung pag-ibigay ang buhay mo? Hindi ako tinawag ng Diyos para maging pare. Tinawag ko ng Diyos para maging tatay. Kaya, kita niyo, yung aring na ako, nadagdagan pa, kaya dami-dami yun na. Kaya sa totoo lang, ang kaligayahan ko, ay ang mga anak ko, ang aking pamilya. Ang kaligayahan ko ay kayo. Ang kaligayahan ko ay ang Diyos. Amen. So, kaliwaghan, patuloy ko lang. Kung ihahanapin man kayo sa buhay, ay ang Diyos. And God is more than sufficient to make you happy. Hindi mo kailangan yumaman ng yumaman. Basta meron ka lang pagbili ng mga pangangailangan mo at ibigay mo na ng todo ang buhay mo sa Diyos. Todo! Hindi ka happy! Lahat. Kaya nga yung kalungkutan ko, hindi ko maituto lahat. Kasi hindi ako pare. I could have given my whole life to the Lord. And the more you give, the more that you will become happy. Kaya ang happiness ko natin ay nakadepende kung ano, gaano ang binibigay mo sa Diyos. Remember this, the more that you give to God, the more that you will be happy. The more sacrifices that you will do, the more that you will be blessed in life. Hallelujah! Nagparito ba ang Diyos para magpasarap? Mag-enjoy? Hindi mo. Sa ating Ebanghelyo, sana natagpuan ng mga pastor, ang Diyos, ang anak ng katastasan, ang hari ng mga hari. Saan natagpuan? Sa isang sarsakan. Walang kayabang-yabang ang ating Diyos. Tingnan niyo siya ngayon. Nakahubad. Tingin pa natin siya. Tayo nakadamit, nakasapatos tayo. Hindi ka ba nahiya sa Diyos? Nagre-reklamo ka ba? May sapatos ka na. May damit ka na. Naghahanap ka pa ng bagong damit. Hindi mo ba sapat pag meron ka? If you have God in your life, lahat ng meron ka ay sapat na. Amen. Amen. Kaya kung nasa sigaw Diyos, hindi ka maghahanap pa ng ibang babae pa. Hindi ka maghahanap ng ibang lalaki pa. Sapat na ang pag-ibig ng Diyos. Sapat na siya. Para lumigaya ka na natin, makinig ka. Hallelujah. Ito ang pinakamagandang nangyari sa akin, mga kapatid, mula nung mabaliw ako sa Diyos. Ang sarap ng buhay. Kaya wag kayong ihiwalay sa Panginoon. Kaya Emmanuel, meaning God is with us. And that is the desire of God. Kung bakit siya nagparito? Hindi dahil kailangan tayo niya. Kundi dahil alam niya na kailangan natin siya. Amen po ba? Amen! Naintindihan niyo po ba ako? Kaya siya nagparito, hindi dahil kailangan niya tayo. Kundi dahil alam niya na kailangan natin siya. Wala tayo ng pagmalaki. Kaya mag-oras ng gawain, ibigay mo sa Diyos ang oras na yan. Amen? Amen. And that is how to love God. Hindi mo pwede sabihin, Lord, mahal kita. Pero mag-oras ng gawain, next time na lang, wala akong gagawin. Ganyan pa ang nagmamahal. Ang nagmamahal, ibibigay sa kanya sa minamahal.
ang lahat-lahat na pwede mong ibigay. Sapagkat siya binigay niya ang lahat-lahat ng kanyang dugo hanggang sa kahuli-hulihang patak ng kanyang dugo. Hindi niya tinipid ang kanyang dugo. Pwede na sana isang patak lang, ligtas na sana tayong lahat. Pwede na tayo makalapit sa langit, isang patak lang. Pero ginawa ng Diyos, lahat ng dugo ay binuhos niya. Ano pa hihingi natin sa kanya? Kulang pa ba? Ang pagkapako niya sa krus para matutunan mo siyang ibigin. Para may pangako mo sa kanya na, Lord, hindi na ako magkakasala pa. Huwag natin sayangin ang kanyang pasahin, ang kanyang kamatayan sa krus. Ang lahat ng sakripisyo. Imagine that when He first came 2,000 years ago, there was no inn for the child Jesus. Kaya napilitan sa sabsabat lang sa lugar ng mga hayop. Simulan pa lang, the Lord experienced rejection. Kaya ang Pasko po ay paalala sa atin. Buksan po natin ang puso natin para sa Kanya. Welcome po natin siya sa buhay natin. Baka hanggang ngayon, nakaka-experience pa rin siya ng rejection. Walang pa rin siyang matuluyan po dito sa lugar ng mga hayop. Welcome Him in your homes. Welcome Him in your life. Amen? Amen. And believe me, brothers and sisters, darating ang araw, maalala nito, pagkaranasan nyo ng ibang klaseng kaligayahan na nasa Diyos. Kaya ang aking laging hiningi sa inyo, magsulikapan natin maging mga santo, maging santa. The best way for us to celebrate this Christmas is to turn away from sin, metanoia. Diba? Anong saysay ng sa Christmas Eve, meron kang turkey, meron kang hamon, meron kang alimango, meron kang sumpo. Pero wala namang lugar ang Diyos sa puso mo sapagkat ikaw ay purong-purong ng kasalanan. The best way to celebrate Christmas is for us to reserve a place for Jesus in our life. Kaya, pag-uwi nyo, bukas mag-umpisa kayo. Make this celebration a meaningful one. Go to confession. Receive Jesus in the Holy Sacrament. Amen. He wants to embrace you. He wants to be with us. He is Emmanuel. Isa lang naman ang nais ng Diyos, makasama niya tayo, hindi sa panandaliang panahon, kundi sa panahon na walang wakas. Napakaganda po ng layunin ng Panginoon. The grace of God appeared, saving all, and training us to reject godless ways and worldly desires. Tama na yung mundo. Di ba hindi tayo sikat? Hindi ko na ilan ang misyon na makilala ako maging preacher. Sapat na may nakikita ako na lumalapit sa Panginoon. Hindi ko kailangan marami. Ang kailangan ko ay mga totoo na nagmamahal sa Diyos. Hallelujah! At walang nasasayang sa takot ko. Akala nyo, ang sarap-sarap pumunta ng Japan. Sa Italy ko ito. Pupunta ka sa airport, alas 4 ng madaling araw. Halos walang tulog. Sa tanda ko nito, ang hirap ko lang walang tulog. Pero bakit ko ginagawa? Kasi sa tuwing naalala ko, Panginoon, binigay na niya lahat-lahat sa akin. Kaya ito po yung motivation ko lagi. Ang sukat ng dapat ibigay natin sa Diyos ay yung ginawa niya sa atin. He emptied Himself. Nag-anyong-alipin siya, sabi sa Philippians. He was God, but He did not regard equality with God. And He became man. Isipin mo,
Nakikitulan niya tayo. Di ba? Imagine a God, an almighty God, the King of all kings. Siya ang may-ari ng universe. Hindi si Pastor Kibuloy, yan. God is the owner of universe. Tapos nagparito, hindi siya nakilala. Kita mo kababahan ng loob ng Diyos. Hindi siya nakilala. May walang mga, kasama siya mga bodyguard. Dahil pa yung mga congressman natin, mga senador. Lagi may howling voice. Pero itong Diyos, nagparito. Nag-anyong makasalanan. Kaya nga walang naniwala sa Kanya. Tingnan niyo po siya. Look at him. This is His expression of His love for you. Ganito kita kamahal. Ganito kita kamahal. Walang limitasyon. Walang limitasyon. Hanggang sa kahuli-huli namin nga. Imagine that for a God to die. Diba? Kaya nga maraming hindi naniniwala ng Diyos si Kristo. Ang Diyos mamamatay. Pero ginawa niya ito dahil iba siya magmahal. Di bali na siya ang maghirap. Di bali siya ang masaktan. Di bali siya lang ang mamatay at may papo sa krus. Huwag lang ikaw. Huwag lang ikaw. Sayang naman itong opportunity na binibigay ng Diyos sa atin kung hindi natin mapapakinabangan. Kung patuloy pa rin tayong magbubulag-bulag at magbibigay-bigihan sa Kanya at magmamatigas ang ating leeg sa Kanya. Kung siya magdagpakumbaba, di ba? Ba't hindi natin kayang iyuko ang ating mga ulo, ang ating mga tuhod sa Diyos? Pag nagbibigay tayo, lagi may limitasyon. Kanina, umaga, first class, nag-isa ako, mamayang gabi, mag-ibisa ulit ako. Alas 6, mag-uwi namin ni Sister Mai. Hayaan mong sabihin lang, baka sumubra ka sa langit. Ito yung aking expression ng pagpapasalamat sa Diyos. Kung pwede ka, tumila na lang ako sa simbahan. Kaya na baka magalit Sister Mai sa akin. Yan ang kalikayahan ko. Hindi yung nagpupunta mo, hindi. Yung nagpupunta Pinaos, hindi. Dati yun. Pero iba ngayon si Brother John. Isa na lang ang kalikayahan ko. Siya! 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 Si Jesus! Si Jesus! Si Jesus! Oh! Hallelujah! Siya ang pinagkamalaki ko. I have probably no material wealth. Wala na akong negosyo ngayon. Pero ito ang kayamanan ko, ang pag-ibig ng Diyos. Yes. Hallelujah. Amen. You are blessed. Sabi ko sa kagabi mo, pinagpala ka. You are blessed. Dahil minahal ka ng Diyos, kahit ganyan ka lang. Nagmayabang ka, minahal ka ng Diyos. Amen. Kaya ayoko na sana masaktan pa ang Diyos. Nakikiusap ako sa inyo. Layuan niyo na po ang kasalanan. Para sa inyo din po yan. Para maranasan din ninyo ang nararanasan ko sa buhay. Amen. Yun ang naman ang gusto ko. Hindi ko naman kayo pinapirahan. Gusto ko lang naman na ipahagi ko ang kaligayahan, ang kayamanan na natagpuan ko sa buhay ko. For the past 30 years, ito na rin po ang kaligayahan ko. Alam ang nasama ko yan. Minsan, hindi na ako maintindihan ng kasama ko.
My brothers and sisters, itong nais ng Panginoon, diba? Let's celebrate this Christmas, itong 2025 na ito, in the most meaningful way. Kaya yung mga mahigit sa buwanan, hindi na mag-umpisa tayo muli. Amen. Ang maganda po kasi, itong community na sino ako, kahit kukunti tayo, diba? Di ba naalala niyo, gugunawin niya isang lugar, diba? Sabi Lord, kung mayroong 100 tao, gugunawin ko yan? Hindi, sabi ng Diyos. Ano kung 50? Hindi rin. Ano kung mayroong 20 ang matuwid? Hindi rin. Lord, kung 10, hindi rin. Siguro naman makakakita ang Diyos dito ng mahigit sa 10. Amen po ba? Di counted tonight, brothers and sisters. Di counted tonight. Lord, pali po ako. At kanibigayaan kita. Pagpapalangin kita, Panginoon. Hindi ko nahanapin ang pagpapala ko, kundi tulungan mo ako na ikaw ang aking mapagpala. Amen. Yan po ang pusong Kristiyano. Yan ang pusong na totoong nagmamahal sa Diyos. At hanapin po natin kung paano natin siya mapaligaya. Kaya ako mapupuntang Japan, hindi para lumikaya ko, kundi para mapaligaya ko ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Gusto ko ipabot sa kanila, huwag yung kalimutan ng Panginoon. Kaya kayo nagtagumpay sa buhay. Kaya naging marangyang ang buhay nyo. Dahil may Diyos na nagmamahal sa inyo. Huwag yung kalimutan ang ating Panginoon. Saan ka man naroon, kapatid? Yun lang po. Nice. Pahayag ko sa gabi ito. Marami pa akong pwede pahayag, pero nagsama ako tingin si Sister Judy sa akin. Pero hindi naman sila tingin. Kasi alam ko ba, meron pa tayo mga games. Kaya, please, kayo po ba, nakahanda po ba kayo magbiyahe ng Panginoon? Yes! Pwede po ba tumayo ng mga nakahanda? Kung hindi pa kayo nakahanda, pwede kayong bumiga na lang. Anong song? Closing song. Totoo po ba yan? Napagtayo ninyo? Wow. Nakinikita ko na, nakangiti si Lord ngayon. Wala naman po kung pag-alinlangan na mahal niya ang bawat isa sa atin.
minsan, pinapahintulutan niyang dumanas tayo ng mga pagsubok. At ginagamit niya itong pagsubok na ito para lalo natin siya makilala. Na siya ay Diyos na makapangyarihan. And whatever pahintulutan niyang mangyari, it's always be the best. It will always be the best. Lord, alam namin, mahal mo kami. Makikiusap sana po kami. Ano pangalan mo, anak? Makikiusap kami kay Jason mo. Hindi maikli ang kamay mo para hindi mo maiabot sa kanya ang kagalingan mula sa kanyang sakit na cancer. Lord, may this be a testimony, Panginoon, na sino mang mananalig sa iyo kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa Lord. ay pwedeng utusan ng isang buntong ng cancer, Panginoon, na lumis sa katawan na ito. Sapagkat ang katawan na ito ay nilaan na ng Diyos para sa maging templo ng kanyang banal na spirito. Lord, sa pagitan ng kamay ng mga mananampalataya na nakapaligid kay Brother Jason, Lord, padaloy mo yung banal na spirito ng kagalingan, Panginoon. Yes, Lord. At mahal na Inang Maria, dala-dala ko po itong tubig na ito galing sa Lourdes. Marami kang pinagaling na naligo sa Lourdes, hindi man niya kaya pumunta sa Lourdes, narito ang tubig mo. Mahal na Ina, pagdasal mo po si Jason. Lapit mo po siya kay Jesus. Exercise salt ito. Ilagay mo sa bibig mo. Kainin mo lang. Para lahat ng espiritu na hindi sumasakayan sa Panginoon ay lumaya sa katawan mo. Sabi mo, Lord, pag may sakit, mahira ng langis. Sumusunod lang naman kami sa kalooban ng Panginoon. Wala naman kami taglay na healing power, Lord. Ang kapangyarihan ng kagalingan ay nagmumula lamang sa pagsunod ng iyong kalooban. Kaya susundin namin ito, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na kung sa aming pagsunod kami makakakita ng himala. Lord. Ito ang tinuturo ng iyong mga maglingkod, Panginoon. Sa sino mang pinapadala niyo sa akin, Panginoon. Samahan niyo po ng palatandaan ang gawain na ito. Para higit pang mas maraming naliligaw na kaluluwa ang lumapit sa iyo, Panginoon. Kaya kami sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, Lord, habang pinapahirap mo siya ng labis. Ikaw ang gumaganap dito, Panginoon. Pupuspusin mo siya na iyong Espiritu. Alam namin, Panginoon, mahal na mahal mo siya. Sana, Lord, pakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal, Panginoon. Sana ang kagalingan ng kanyang sakit na cancer, Panginoon, na magdulot ng kaligtasan sa lahat na magiging saksi, Panginoon, na ikaw ay buhay ng Diyos. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Pati po ang nilalaman ng puso namin, Panginoon, nais lang namin ipadama sa abot ng aming kakayanan ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal. Ito lang ang magagawa namin, Panginoon. Gamitin namin ang aming kamay at gamitin namin ang aming boses. At ikaw nang bahala, Lord. Take over, Lord.
Habang pinapatong ko ang kamay sa kanyang ulo, Lord, take over. Take over, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Salamat sa pagtanggap ko ng aming panalangin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin. Your will be done, Lord, not our will. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay. Let's all glorify God. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.